Okay. Wala nang paligoy-ligoy. Update na po tayo ngayon mga kaibigan. Galing ito ulit sa Pinas News Insider na may title, OMG confirm na kumanta na NBI agent tinuro ang nag-utos Senado, pinakita ang resibo sa palasyo. Ito siguro yung sinabi ni Madam Amy, no? Na sinabi nung isang taga NBI, itinuro niya kung sino yung mga mastermind. Tapos sinabi niya, tegi kung tegi. Hirap kasi sabihin yung word na nabawian ng buhay. Alam niyo na yun. Pero medyo ano kasi yan medyo sensitive sa YouTube. Tara, panoorin na ho natin ng sabay-sabay. Ano po ba ang meron dito, Coach Oli? Ito po ang magiging topic natin for today. Hulihin si Bato kahit sino pa ang mamatay. Alam nyo kung sino nagsabi niyan? Grabe Alam nyo kung sino nag-utos niyan? Mamaya pag-uusapan natin yan. Ako po, may putukan sa Senado. Hindi tayo makapaniwala sa ganito pero talagang sa lumalabas ngayon kayang-kaya na nilang gawin ito. Sinabi, arestuhin si Bato kahit sino pa ang mamatay. Lagay nyo sa comment section. Sa tingin ninyo, sino nagsabi niyan? Bibigyan po natin ng komentaryo at ang ating mga natanggap na intel ang ating mga bubwit. Naku, sino yan? Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito at libre lang po yan. Konting lambing lang po. Napakadali lang po yan. Like and subscribe. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na hindi mananaigang kasamaan laban sa kabutihan at walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag. Matapos pumalpak at bigo na naman sa ikalawang pagkakataon, di umano'y ang gobyernong ngagba sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa para di umano'y dalhin at mahatulan sa dayuhang hukuman. Presidential sister Senator Amy Marcos tahasang nagsalita na at kinumpirma na mismo may malaking nakakagulat at nakakatakot na ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan na pilit at ayaw ipalabas di umano at iniiba ng bayarang media sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Okay, syempre, bago natin ituloy-tuloy yan, ito napakahalaga din ho nito. Ewan ko kung matatawa kayo, pero para sa akin, natatawa ako. Ito na mga kapatid, no? Dito muna tayo kay Kiko, the greatest love of all. Kiko, nalungkot umano at nagulat. Tulad ng ibang Pilipino, gusto ko ring malaman kung ano ang tunay na nangyayari. Paano nangyari at bakit nangyari? Bakit di nyo ba napapanood? Okay, basahin muna natin ha. Sabi niya ng ganon dito. Naglabas ng saloobin si Senador Kiko Pangilinan kaugnayan ng tensyon at napaulat na putukan sa Senado noong gabi na May 13. So parang sinasabi niya wala siyang alam, ano? Wala siyang alam sa nangyari. Samantalang nakakagulat naman na yung mga minority ngayon, sabay-sabay kayong hindi nyo alam yung nangyari o kaya wala kayo nung nangyari. Aba, coincident? Yung mga minority, wala lahat doon nung nangyari. Wow, iba ang may alam. Okay. Tuloy mo natin, basahin mo natin kung saan sinabi niyang na nais din niyang malaman ang buong katotohanan sa nangyaring kaguluhan. Ayon kay Pangilinan, ikinagulat at kinalungkot umano niya ang mga pangyayari sa isang institusyon matagal nang itinuturing na ligtas at kagalang-galang. Paksit ka, men. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala akong tiwala dito no? Bukod sa hindi ako naniniwala dito, ba't ganyan na ganyan ang message mo, no? Gusto nang malaman kung anong nangyari, tunay nangyari, paano nangyari at bakit nangyari. Pinalalabas mo lalong kunwaring wala kang alam. Base lang ito sa aking opinion at palagay at vision, no? So parang gusto mong i-message na talagang walang-wala kang alam. In-exage mo Wala kang alam. Hindi ko na mapakita mga kapatid yung isa pang picture kay Kim Chiu. Si Kim Chiu, yung bawal lumabas, naghayag din yun ng saloobin na ano din yun parang para sa akin, yung sinabi niya kamangmangan na naman o talagang hanggang doon na lang ang kanyang pag-iisip, pero okay lang yan. Mangmang yung sinasabi niya, pero siguro si Kim Chiu hindi siya mangmang. Bawal lumabas. Wala, ganun na talaga Kim Chiu, okay lang yan.
Love ka pa rin naman ng mga maraming Pilipino. Okay, si Vico Soto nagsalita na ba? Parang wala pa rin. Kamusta na kaya yun? Ang bait-bait nun eh. Si Tulfo, yung dalawang Tulfo nagsalita na. Kasi yung Ben Tulfo parang bumabanat na rin. Hindi ko alam kung, ewan ko ba, di ba? Ang gagaling nila mag-English, may mga pinag-aralan sila. Hindi pa nila makita kung ano ang katotohanan. Depende kasi yan pagka napapasahan ka ng maleta eh. O kaya pinakain ka ng maleta. Meron pang isa, yung congressman na umamin na ipinakita na may 20 million, ginanon pa mismo yung pera, no? Kabata-bata. Sino yun? Sino nakakalam nun? Comment kayo niyan. Kabata-bata mo pa lang, buaya ka na. O kaya nasilaw ka na sa pera. Dati putak ka ng putak, pero ngayon mukhang ayaw mo nang pumutak kasi may 20 million na. Sino nakakalam, nakakita ng video, inamin niya pa talaga, no? Biglang nagbago ang ihip ng hangin nung nakatanggap siya ng maleta. At ipinakita niya pa, sabi niya sa mga mas matatanda sa kanya, o mga bata, buksan. Sabi nung ganun, no? Sir, pakasuyo naman pa, buksan po. Wala nang ganun kasi nga may pera na. Ganun talaga mga kapatid, kapag ka nakokontrol ho tayo ng pera, iba ang magiging ugali ninyo. Kaya wag na wag kang magpapakontrol sa pera at kapag may pera ka na, malaking malaki ang pera mo, wag mong hahayaang mabago ang iyong sarili. Kasi hindi mo yan maipagmamalaki pagdating sa langit, hindi mo yan madadala. Lalo na kapag ka nagkaroon na ng paghuhukom, oy, balita ko sa lupa, ang dami mo raw pera, ba't ngayon hindi mo nadala? Wala eh, bawal pala dalhin dito yun eh. Paano ngayon? Paano mo susuhulan yung mga nandoon? Hindi pala, pantay-pantay pala lahat pagdating sa langit. Di ba? Wala. Wala kang masusuhol, tatawanan ka lang lahat ng mga taong makakakita sa iyo doon sa langit. Kasi maghuhusgaan pa tayo eh, kung saan ka, langit o lupa. Hindi ka naman nagdediretso ayon sa Biblia. Kumbaga, darating yung paghuhukom na huhusgahan ka ayon sa mga nagawa mo sa lupa. At kapag ka, yung buong kayamanan mo, ikaw ay nategi, hindi mo yon madadala. Kasi naging langit na para sa'yo itong lupa. Mapalad yung mga nagtitiis, mga kapatid, at pumipili sa kabutihan. Wag na wag niyong gagawin. Hayaan nyo tong mga alam na nila yung mali pero ginagawa pa rin nila, no? Langit na sa kanila to eh, no? Wala, sayang yun, yung isa na yun, no? Bata pa lang pero nagpakilala na agad eh. Sino ano ba pangalan nun? Basta congressman din yun eh, no? Sayang. Okay, ituloy na ho natin ang ating panonood. At eto na nga mga kababayan. Yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. John Vic, walang alam. Ganon din ang NBI, dead ma rin. NBI, ni Matibag, wala ding Wala alam. Lahat sila walang alam pero putukan tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Hindi rin daw utos ni Bongbong Marcos. So wala. Ay baka si Coach Oli nag-utos. Nag-utos, pumasok dyan at pahuli si Bato. Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Grabe. Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Yon. So ano yan, narinig talaga mismo ni Madam Amy dun sa nagsabing NBI agent ko, no? Pero bago yung kaganapan na yan, sino kaya yung mga taong, mga senador na sa tingin natin ay nakaalis agad, no? Tingnan natin dito sa listahan. Kapitulo 1, 3, 4 ng listahan. Mayroon ba tayo diyang listahan? Eto na mga kaibigan. Basahin ko na lang sa inyo pagka naliliitan kayo. Sabi ng ganon, mga senador na maswerte nakaalis na umano bago ang napaulat na putukan. Bago mag 7:46 PM base sa umanong Senate logs. Sabi dito sa ang balita ngayon, no?
Lito Lapid, nakaalis na ng 3:59 p.m. Senador Kiko Pangilinan, 5 p.m. Bam Aquino, 5:30. Erwin Tulfo tsaka si Rapi Tulfo, mga 5:32 tsaka 5:53. Si Risa Hontivero, 6:16, mga kapatid, nakaalis na. Senator JB Ejercito, 6:31. Mig Zubiri, 6:36. Senator Sherwin Gatchalian, 6:47. Dating Senate President Tito Soto, mga alas 7, umalis na. Wow. Tapos si Ping Lacson, mga 7:24. Aba, malapit-lapit na, 7:46. Mga senador na nasa loob pa o nag-log out matapos ang napaulat na putukan. Rodante Marcoleta, Bongo, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Mark Villar, Camille, Chis Escudero, Amy Marcos, Robin Padilla. Kapansin-pansin din umano na nawala sa lumabas na listahan ang pangalan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na sentro ng kontrobersyal kaugnay ng napaulat na ICC arrest warrant. Nauna nang sinabi ng Senate Secretariat, ano ba to? Okay, mali ata ng pagkaano niya. Ay, sana yun? Okay. Sekretarya sa isang senador na umano'y lumabas na si De La Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw ng Huwebes, Mayo 14. Wala na yung pupuntahan nila. Ang problema rito, mga kapatid, pag nagkaroon kasi ulit ng pag nagkaroon ulit ng tinatawag na kudita, no? Kasi pwedeng matabla at maging sa bagay, pag tumabla yan, si Cayetano pa rin ang magiging Senate President ko sakasakali. Okay, ituloy na ho natin ang ating panonood. NBI agent po nagsabi niyan, ha? Matibag, wag balat sibuyas. Ha? According to Amy, ang sabi ng NBI agent mo, hulihin si Bato. Ngayon, kung pinag-iinitan yung mga vlogger, edi si Amy Marcos muna unahin ninyo. Sana naman ang nagsabi, di ba? Kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate seat? Hindi kaya Amy ako nag-utos. Ha? Hindi kaya Banateros nag-utos kasi sabi daw nila wala daw, hindi daw taga NBA. Ano yun, sila lang? Isip ko ano yun, kagaguhan naman nun. Paniniwalaan nyo yung mga taong bayan na walang NBI na pumunta doon. Kagunggungan lang nag-utos no? Lahat sila malinis. Tuloy tayo. Diba? Pero titingnan po natin, ha? Si Amy, against the words of Bongbong Marcos and Matibag. Ngayon, ang tanong na lang, sino nagsasabi ng totoo? Kasi hindi po pwede na lahat po sila ay nagsasabi ng totoo. Magkaiba ang sinasabi ni Amy dun sa sinasabi ng mag-best friend na si Bongbong at saka si Matibag. Pero, tingnan nyo pong mabuti ito. Kung ako po tatanungin, bagamat hindi ko pinagtatanggol to si Amy, alam to ng mga manunood ko, binabanatan ko po to si Amy dati. Pero, kung ako tatanungin, in my opinion, nagsasabi ng totoo si Amy. Kesa ang papaniwalaan ko si Bongbong at saka si Matibag. Bakit kanyo? Kasi po, si BBM talagang parang lutang. Tandaan po ninyo, ano ang sinabi ni Amy? Na si Bongbong Marcos ay lulong. Adik. Labas-pasok sa ospital. Sabi ni Amy yan. Sabi ni Bongbong, hindi daw siya adik at siya po ay hindi labas-pasok sa ospital. Pero wala siyang mapakitang proof. Naisip ko rin yun eh. Bakit hindi siya magpakita ng proof na hindi siya adik? Kailangan namin ng patunay na hindi ka adik. Diba? Hair follicle test, yung certificate, o kahit ano pa man, magpapatunay na wala kang sakit. Nagsashabs ka man o hindi, o kalusugan mo, magpakita ka. Kahit peke, pakita mo. Para lang masabi natin. Diba? Ang problema ni wala kang mapakita. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ni Madam Amy, sabog nga talaga kapatid niya. Kasi kung ano-ano na lang mga desisyon yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Kasi kung ikaw ay hindi adik at sabi ng kapatid mo adik ka,
Tandaan po natin ha, hindi ko sino-sinong vlogger lang nagsasabi Teka, wala namang umaamin na addict siya sa pag-illegal, no? Pag halimbawang sabog pa siya. addict si Bongbong. Hindi ko sino-sinong tambay lang ang nagsasabing addict si Bongbong. Tama, Mismong tama. kapatid niya. Yes. Ibig sabihin, meron siyang personal knowledge. Sa katunayan, sinasabi nga ni Amy na nakikita niya ang kapatid niyang nagdodroga. Oh. Ang security pa nga ang pinaglilinis ng kalat. Oh, di ba? Imagine niyo ano bang mas matimbang? Uulitin ko ulit. Yung bang naglabas ng certificate, ididemanda ata or kakasuhan? Ano bang mas matimbang? Kailangan mo bang idemanda yon? O yung nagsabi na addict ka? Sino mas matimbang dun? Addict ka, gumagamit ka, parang nasabi pa nga ata nagma-Mary Jane, di ba? Parang ganun. Oh. Sino mas matimbang nakakasuhan mong libel o cyber libel, di ba? Kasuhan mo yung mas malala, bakit di nila makasuhan? Nga iniisip ko, baka in my own opinions, baka nga talagang sabog. Di ba? Kung ano-ano na lang mga desisyon na ginagawa na hindi naman nararapat. Kaya siguro, nakapagsalita siguro ng ganun, sumunod naman yung mga taga-NBI. Malay mo lang, ito yung opinion lang naman, no? Nabivision ko lang naman to. So, tapos biglang magsasalita, medyo bumaba na yung tama, sabihin niya, walang kinalaman yung gobyerno. Yon. Mga kapatid, hanggang dito na lamang tayo. Huwag niyo kalimutan mag-like sa ating video. Maraming salamat po. Kung napapansin nyo, ang ating subscriber ay 400k na pero mababa ang ating views dahil nabago yung ating algorithm sa pagpapalit ng ating pangalan. Kaya inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe kapag bago ka pa lang dito at pumindot ka na ng like kung hindi ka naman busy. Maraming salamat po sa inyong panonood.